Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Army Ambong, ang isang empleyado. Ang unang pag-attend ko sa K-Card Seminar, para siyang isang mabilis na hangin umiikot na sa dami kasi ng information na nakikita at naririnig ko. Sa umpisa, hindi mo ma-absorb lahat, but in the long run, you will definitely appreciate it if you have an open mind with open heart. Lalo na kapag sa sarili mo i-apply mo ito, makikita mo, masusubukan mo ang kahalagahan ng itinuturo nila. Ang unang natutunan ko sa K-Card Seminar ay yung awareness o yung kamalayan. Malalaman mo yung tinataglay mong kabutihan at yung kung paano mo pa siya mas mapapalago. Lalo na nang itinuro dito sa opisina yung 10 tools for inner change. Halimbawa nito, sa sarili ko, kapag may mga bagay na hindi ko nagawa or palpak yung gawa ko, ako na mismo yung pumipinta sa sarili ko na sasabihin ko na, Army, ang syunga-syunga mo na mas lalo ko pang dinidepress yung sarili ko. Pero ngayon, iba na. Dahil sa natutunan ko sa K-Card at sa 10 tools, naging aware ako na, oops, Army, nagiging bad cheetah ka na, may bukas pa naman, bumawi ka. Yung K-Card, it serves sa isip ko na alarm ko. Kumakalembang siya na ting 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 na or dito sa puso ko, it serves as my konsensya. Lalo na kapag may mga iniisip akong hindi maganda or halimbawa naiinis ako, salit na magsabi ako ng harsh word or I will just bite my lips para hindi ko masabi or wala akong masabing masamang salita. At isipin ko na lang na, Army, be kind. Sa pagbabago tungo sa kabutihan, may katumbas itong positive action na makakaapekto hindi lang sa sarili ko, pati din sa mga taong malapit sa akin, which is my family. Ako dati, madali akong panghinaan ng loob pag may problema ako, which involves sa family ko. But now, na-realize ko, God is so good to me. Binigyan niya ako ng problema regarding sa health ng mother ko. Pero binigyan niya rin ako ng rest back or tulong. Just believe and have faith to Him. Binigyan niya ako ng taong tutulong sa akin para malagpasan ko yung problema na kinaharap namin. Kung dati din, pag nakaka-receive ako ng text mula sa magulang ko or sa kapatid ko na sinasabing, pwede ba tayong magkita? May sasabihin lang ako sa'yo. Pag ganun na yung nababasa kong text sa akin, grabe na yung kabog ng dibdib ko. Kasi dalawa lang ang ibig sabihin nun eh. Number 1, financial problem. Number 2, alisin mo lang yung word na financial, problem pa rin. So, kung dati, ang gagawin ko kagad yan, re-replyan ko kagad yan na nadala ng buso ng damdamin ba na, ano na naman yan? Hindi mo pa nga naririnig yung sasabihin nila, may counter-attack agad ako, nakataas agad yung defense mechanism sa kanila na, ano na naman ba yan? Bibigay ko lang, yung nagagalit ka kagad. Pero, ngayon, dahil salamat sa K-Card at sa 10 tools na natutunan ko, ngayon iba na. Kung dati hindi ako nakikinig, dahil sa natutunan kong 10 tools, yung listening,
nakikinig muna ako, pakikinggan ko muna kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung problema nila, bago ako gumawa ng action. Kasi, or magsalita. Kasi, hihintayin ko pa ba na malaman ko yung problema kapag malala na, or hihintayin ko pa ba na yung mga kapatid ko or yung pamilya ko, kumapit sila sa iba, tulad ng halimbawa ng alak, or yung dumating pa sila sa point na maramdaman nila sa sarili nila na walang pag-asa or walang tutulong sa kanila na mahahantong ka na pati sarili nila buhay, itlin nila, or magpakamatay sila. Diba? Kailangan po din natin iparamdam sa pamilya natin na tayo, pamilya tayo yung dadamayan sa mga problema natin. Ngayon, ini-encourage ko yung mga kapatid ko na subukan nilang umattend ng K-Card seminar. Ang hipag ko, nadala ko na sa K-Card seminar. Nung nakita ko yung kapatid ko, sabi niya sa akin, "Ate, thank you. Maraming salamat. Kasi dinala mo yung asawa ko sa doon." Yun yung nakuha kong feedback sa kanya. So, inuulit ko po, maraming salamat sa K-Card at sa 10 tools na ibinahagi nila sa voice. Thank you.